Tayo po ay magbabalik sa ating palatuntunang #blessings. Oh, Father Mar, ang ganda ng talakayan natin kanina, di ba? Ang ganda ng sharing nitong dalawang to, asin at liwanag, tanglaw. No? At maganda nga, no? Sinasabi nga ni Bill kanina yung tungkol sa talents, no? Yung talents. Kasi yung mga talents dapat nating gamitin para ipalaganap ang mabuting balita ng Diyos. Hindi naman yung talents para sa ating sarili. No? Kaya maganda, Javi, ikaw, no? Bago ka nag-serve, kung saan man naglilingkod ka, ano man ang ginagawa mo, nagkaroon ka ba ng soul searching? May mga nakita ka bang talent sa'yo na nakita mo, itong maishashare mo? Yes po. Before po, mahilig na po ako makipag-usap sa ibang tao. Okay. So, makwento po ako, Bishop. And nakita ko po na opportunity po yun para makahikayat pa po ako ng mga kabataan papunta sa simbahan. Dapat pala ikaw ay sa sales, ha? Actually po, business management po yung course. Okay. Oo. So, nakita mo na meron kang gift para magsalita at makahikayat, no? So, dahil doon, ano nangyari? Yun po, na-involve po ako sa youth ministry. Then, doon na po ako nag-grow. Then, ngayon po, natutunan ko na din po magbigay ng mga recollection and retreats po. So nagbibigay ka ng recollections retreats, no? Yes po. Dapat pala, bigyan mo kami ni Father Mar ng recollection at retreat. Alam niyo, may nangyari sa amin ganyan nung seminarista kami, tapos nung batang pare, ang nagbigay sa amin, mga youth. Kaya ang dami kong natutunan din. Kala natin, di ba, pag pari ka, bishop ka, ikaw nagbibigay. Pero ako na-inspire. Kasi ang mga youth nagbigay ng recollection sa aming mga pare. Kaya maganda yun, no? Dapat talaga open tayo sa learning, no? Paano ka naman napadpad maging lay minister? Ano naman nangyari sa iyo? Kasi po, lumaki po ako na nakikita ko po yung father ko na nagsiserve po as lay minister. At na minsan po, sumama po ako minsan na nagbibigay po siya ng communion sa mga may sakit. Okay. Doon po ako na-touch, Bishop. Gusto ko din paglaki ko or pag tamang edad na makapag-serve po ako bilang lay minister. O isipin mo, napaparamdam mo ang Panginoon, di ba? Yes, so nakaranas ka na nagbibigay ka ng komunyon sa may sakit. So isipin mo, ang nadadama nila si Kristo sa kaniyang katawan at dugo. Masarap po yung feeling na ibibigay mo si Kristo sa kanila. Kita mo, no? Ang ganda, no? Yan ang pagiging asin at liwanag, no? O ikaw naman, Bill. Ako po nag-start po ako bilang sakristan, so medyo bata pa po, ganyan. So, Knights of the Altar ka. Pareho pala tayo. Ikaw ba nag-Knights of the Altar dati? Opo, Bishop. Oo, tayo ganyan. Nakatalikod pa ang pare noon. Ay, wag mo nang pahalata yung edad mo. Baka Latin pa yung misa noon. Latin po po. Naku, ang layo mo na talaga. Medyo kaming tatlo rito, medyo hindi nakaka-relate. So anong nakita mo, Bill, sa sarili mo? So yung pumasok ako medyo bata pa po, wala pa po sa isip ko na gagawin ko to kasi tinatawag ako ni Lord. Wala po talaga kasi nga po bata pa yung isip ko. So gagawin ko to kasi kasama ko yung mga pinsan ko, ganyan. Hanggang sa na-enjoy ko po siya, ganyan, na-enjoy ko po. Tapos may hindi na po ako, parang college na po, so parang inisip ko po na hindi na ako bagay dito, ang tanda ko na, ganyan, makasama kong mga bata pa, ganyan. So tapos may nakapagsabi po sa akin na inisip ko po na huminto na sa pagsaserve. Tapos may nakapagsabi po na wag magaling ka magsalita. Tulad po ni Sir Javi, magaling ka magsalita, ituloy mo. Dali ka sa youth ministry, ganyan. Meron kaming mga formation, ganyan. Tuturuan ka namin paano maging leader, ganyan. And then eventually po, doon sa youth ministry, may mga kasama pong choir, so nahikayat din po. So kaya po napasok. So yun, siguro kaya rin po pinili ko maging teacher dahil doon sa nagsabi po sa akin na magaling ka magsalita, kaya mong tumayo sa harapan, kaya mong mag-direct ng path ng kahit sino. So, communicator ka eh, di ba? Importante yan. Dahil may gift ka to communicate, ang nangyari, ito nga'y nagagamit mo. Pero hindi lang sa pagtuturo mo, kabataan, pati sa evangelization. No? So ano naman ang feeling pag nagse-serve ka, ganyan? At, masaya po sa feeling na napaparamdam ko po sa mga tao po yung gaano po sila kamahal ni Lord through our music po na yung pagre-reach out po namin kasi po sa PY po meron din po kaming mga outreach programs sa ganyan.
masaya po na naririnig ko sila na salamat, tulog kayo, padala kayo ng Diyos, ganyan, sinugo kayo ng Diyos, ganyan. So masaya, hindi, priceless po yung, yung feeling po. Talagang nakaka-uplift po ng soul. Alam mo, gusto ko i-pick up yan no? Kasi parang sinabi mo, pag may naririnig kang feedback, may sinasabi sila dahil dun sa ginawa mo, confirmation yun na talagang para kang naging asin at liwanag. Kasi naparamdam mo ang Panginoon sa kanila. Tama ba? No? Oo, yun. Ang ganda nito, no? Sipin mo mga kabataan pa lang, nagiging asin at liwanag. Kailangan natin, kasi sabi nga nila yung kabataan yan ang hope of the church. No? Sipin mo kung marami ang katulad ninyo, nagbabahagi, nagpapalaganap ng mabuting balita, sila ay nagpaparamdam ng presensya ng Panginoon, di ang daming mahihikayat sa ubasan ng Panginoon. There will be more people, no, flocking to the church. You are drawing people to God. Father Mar, di ka ba naiinggit sa aming tatlo? Oo, may. Kabataan. Dumaan din ako dyan, Bishop. Ayun. Kaya hindi ka naiinggit, ano? Oo. Dinaanan mo yan, no? Oo. Ikaw, daman-dama ko nga sa yung liwanag, Ito nga Ikaw talaga, po, Bishop, pero sa mga pari sa atin, napakaraming pagkakataon para maging ilaw at maging liwanag at maging asin, no? Yung pagdinisa na lang natin. True. Pagbibigay ng sakramento. Talang po ninyo, Bishop, yung presensya mo lang sa mga tao, kahit wala kang sinasabi, malaking bagay na sa kanila yan. Maganda. Kasi sabi nga sa buhay natin, lahat ginagamit ng Panginoon para maging asin at liwanag. So may signal na si Bossing. Opo. Tuloy pa natin. Awag na. Sige po, tayo ay magbabalik sa ating palatuntunang #blessing.